Isa pong mapagpalang hapon ng araw ng Panginoon sa inyo pong lahat. Nawa po ay pagpalain tayo ng Diyos ng kanyang mga salita. Tayo po muna po ay manalangin. Tunay po, O Diyos, tulad ng aming inawit, ang inyong katapatan ay hindi masusukat dahil sa inyong kalikasan na Diyos na walang pagbabago, na yun mismo ang inyong pagka-Diyos, ang inyong katapatan ay hindi magbabago. Kaya ang sarap awitin, Panginoon, ang katotohanan ito ay nagbibigay sa amin ng kaaliwan at kalakasan. Sa hapon pong ito, O Diyos, patuloy namin pong dalangin, mamulat kami at mas lalo naming makita ang dakilang kalwalhatian ninyo na inyong ipinahayag sa inyong salita, na makita namin, Panginoong, patuloy gaano kayo katapat sa kabila ng aming mga pagbagsak. O aming Diyos, ang katotohanan kayo hindi nagbabago at matapat. Sa hapon na ito ang aming dahilan, ito ang nagtutulak sa amin kung bakit dapat kaming sumamba ng buong lakas, buong puso at buong pagkatao. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na mga ngaral, magpapaliwanag ng inyong salita. Tulungan niyo ang lingkod niyo na maging matapat po sa paghawak ng inyong salita at ang inyong bayan ay maging matabang lupa na tatanggap ng inyong salita at ito po ay maitanim at mamunga ng malago sa kanilang mga puso. Kinikilala namin ang inyong Espiritu, O Diyos. Kailangan namin ng pag-iingat, paggabay at tulong ng banal na Espiritu sa hapon na ito. Wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay at wala ang ministeryo ng Diyos Espiritu Santo. Kaya po kami sumasamo, kahabagan niyo po kami sa hapon na ito. Niluluwalhati po namin kayo at pinaparangalan sa aming kalagitnaan sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ito pong nakaraang mga linggo, batid nyo naman pong lahat, tayo po ay humarap sa super typhoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon, bagamat super typhoon ito, hindi ganoon tayo apektado ang ating lugar. Subalit ang Bisaya at ang upper parts ng ating bansa ay talagang nakaranas ng mabigat na pagtama ng ulan na ito. Bago dumating itong recently na super typhoon, nakaranas ang Visayas ng lindol at bagyo, and up to now, nasa proseso sila ng pagbangon, and then tinamaan pa tayo ng typhoon. Nung ito po ay ina-announce, talagang kami po sa aming bahay, kami po ay nagpiprepare talaga, dahil ito po ay super typhoon. Talaga nakakatakot kung magbalita ngayon. Ano po, kakala nyo magugunaw na ang mundo pagka binalita nilang may mga ganitong pati po yung mga banta ng lindol, parang talagang end times na. Ano po, kami po ay naghanda sa aming family, dahil ito po ay super typhoon, naghanda kami ng maraming noodles. At yun po ang pinaka-the best na paghahanda sa pananaw ko, nag-charge kaming lahat. Tama po yung ganoong bagay na tayo ay maghanda para magkaroon tayo ng angkop na tugon sa parating na super typhoon. Lalo na itong mga natural disasters na ito ay hindi natin kayang kontrolin, hindi natin masusukat, hindi natin kayang, kumbaga parang mahawakan, makontrol ang super typhoon. But, pwede natin ma-mitigate yung effect nito. Pero sa pagharap po ng ganitong klase ng natural calamities, bilang isang mananampalataya, meron din tayong hinaharap na mga personal na kalamidad. At yung bagay na yung minsan, kadalasan, ay hindi po natin napapaghandaan. Sa hapon pong ito, ang aking mensaheng ibibigay po sa inyo ay isang pangyayari sa Biblia na kung saan magtuturo sa atin ng angkop na tugon sa anumang kalamidad. Ito man ay personal, ito man ay natural disaster na kalamidad. Naway turuan tayo ng angkop at makadiyos na tugon sa mga pagbangga natin sa mga kalamidad na ganito. Hindi lamang yon. Pag tayo ay bumangga sa isang kalamidad, hindi tayo perpekto, tayo ay mahina, tayo ay marupok.
may tendency na tayo ay bumagsak. May tendency tayo ay mahulog sa ganitong klase ng kalamidad na alam natin ito ay isang proseso, isang paraan ng pagsubok ng Panginoon. Ang tanong ay, sa ating pagbagsak sa gitna ng pagsubok o kalamidad, ano ang nagiging tugon ng Diyos? Paano tumutugon ng Diyos sa kanyang nilikha na kanyang sinusubok? Sa pananaw na pantao, isipin natin, isang taong sinubok ng Panginoon at alam ng Diyos ang mangyayari, subalit sa kabila ng kanyang pagbagsak, paano at ano ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang lingkod na bumabagsak? Sa umaga pong ito ang ating tutunghayan sa buhay po ni Abraham. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Genesis, isang familiar chapter, at ito ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Genesis chapter 12, verses 10 up to 20. Gusto ko pong basahin natin ang buong talata na ito for the sake of context para maging familiar po tayo. Genesis chapter 12, verses 10 up to 20. At kung naroon na po ang buong kongregasyon, inaanyahan ko pong ibigay ninyo ang inyong buong pandinig sa pagbabasa ng kasulatan. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Basahin natin ang talatang 10. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai, ng kanyang asawa, alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa. At ako'y kanilang papatayin, subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y maligtas dahil sa iyo. Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Nang makita siya ng mga pinuno ng Faraon, siya'y kanilang pinuri kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ng Faraon. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. Subalit pinahirapan ng Panginoon ang Faraon at ang kanyang sambahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Tinawag ng Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Sabagat hindi mo sinabi sa akin na siya'y iyong asawa. Bakit mo sinabing siya'y aking kapatid, na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa, kaya't ngayon narito ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at umalis ka. At nagutos ang Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Sa ating pong binasa, kung titingnan niyo po ang section na ating binasa, verses 10 to 20, ito po'y nagsasalaysay ng pagsunod o yung tugon ni Abraham sa Panginoon nang siya'y tinawag sa verse 4. At sa kanyang naging pagtugon dito sa pagsunod sa ating Panginoon, makikita rin natin yung naging tugon ni Abraham nang siya'y nakarating sa lupang pangako sa Kanaan na pumasa ilalim sa matinding taggutom. Humarap din doon si Abraham at mamaya titingnan natin ano ang kanyang naging tugon. Kung titingnan po ninyo sa naunang section, verses 1 up to 9, matapos tinanggap ni Abraham yung pangako ng Panginoon, sinalaysay doon yung mga pangako ng Panginoon from verses 1 and following, si Abraham ay sumunod. Sumunod si Abraham kahit hindi alam ni Abraham kung saan yung tinutukoy ng Panginoon na lupang pangako. Actually, pag tiningnan niyo po yung verses 1 to 4, hindi alam ni Abraham saan yung lupang pangako. Ngunit, nang nakarating si Abraham, talatang 7, nakarating si Abraham sa lupang pangako sa Kanaan, doon palang hinayag ng Panginoon na ito pala yun. So, in other words, nalaman pa lamang ni Abraham na ito na pala yung lupang pangako nang siya ay nakarating mismo doon sa Kanaan. Ngunit sa panahon nang nakarating po si Abraham sa lupang pangako, timely, sa probidensya ng Panginoon,
ay itong lupang pangako ay binalot ng taggutom. Ang binanggit na taggutom dito ay hindi basta taggutom. Ang sabi ng ating talata, mahigpit ang taggutom sa lupain. Matindi ang taggutom. At ang taggutom na ito ay hindi basta lamang simpleng na shortage sila sa pagkain, kung hindi matinding tagtuyot. Ibig sabihin, walang puno na namumunga, walang halamang tumutubo na maaari nilang kainin dahil sa tindi ng tag-init. Walang ulan at ito ay mahabang panahon. At panahon na ito, wala ditong ayuda. Malinaw na ipinapakita sa atin ng ating talata nang sumunod si Abraham. Ito ang unang pagsubok na hinarap ni Abraham sa kanyang pagsunod at sa kanyang pananampalataya. Pansinin niyo anong uri at anong paraan ang ginamit ng Panginoon nang sinubok niya ang kanyang hinirang sa pagkakataong ito. Ang ginamit dito nang si Abraham ay dumating sa lupang pangako, ito ay pumasailalim sa matinding taggutom. At ang pinapakita dito sa atin, sa konteksto natin, batay sa ating talata, ang ginamit na kasangkapan ng Diyos upang subukin ang pagsunod ni Abraham, upang subukin ang pananampalataya ni Abraham, ay ang pangako mismo. The promise itself was the means to test Abraham's obedience and faith. Ang pangako mismo. Kaya kung lalagay tayo sa kalagayan ni Abraham, pansinin niyo na si Abraham ay humaharap sa tensyon. Ito yung pangako, pero parang hindi kasi binalot ng matinding taggutom. Kung titingnan niyo po sa verse 7, sinabi doon, I will give you this land. Naging malinaw kay Abraham ano ang lupang pangako, but pagdating natin sa verse 10, yung promised land na tinutukoy ng Diyos ay nasa ilalim ng matinding taggutom. Kaya dito, ang tanong, ano ang naging tugon ni Abraham sa pagsubok? Ang naging tugon dito ni Abraham, kung titingnan natin in summary, si Abraham ay nagplano ng pangsariling kaligtasan. At isinaalang-alang niya ang kanyang asawa. Kung bubuodin natin, ito ang naging tugon ni Abraham, at si Abraham ay malinaw na bumagsak sa pagsubok na ito. Malinaw na si Abraham ay nagplano para sa kanyang sariling kaligtasan, siya ay bumagsak. Pero sa pagbagsak na ito, ano ang naging tugon ng Panginoon sa pagbagsak ni Abraham? Ang nakamamangha dito, bagamat naging makasarili dito si Abraham, makikita natin ang kanyang tugon ay talagang sinakripisyo niya ang kanyang asawa, pero ang tugon ng Panginoon sa pagbagsak ng kanyang lingkod ay matapat na pangangalaga at pag-iingat. Alam mo, dito hinahayag sa atin ang ating Diyos. Ito yung gusto kong makita sa Biblia. Gusto kong makita ang karakter ng Panginoon na hinahayag dito. Ito ang aking kailangan. Ito ang aking kailangan na makita, maunawaan na ang Diyos na sinunod ni Abraham sa kabila ng kanyang pagbagsak at hindi matapat na pagtugon sa pagsubok na ito, tinugunan pa rin ito ng Panginoon ng matapat na pangangalaga at pag-iingat. At ang pagtugon na yun ay nakamamangha dahil sa pangtaong pananaw. Ang mga taong sinusubok natin, one time, tinest ko yung aking anak, meron akong ginawa. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung test, personal yun. Bumagsak siya. Hindi ako natuwa. Pero hindi ko naman po siya pinalo. Sinabi ko lang na, nako, you are weak. Ginaganon ko po siya. May maliit na disappointment. Pero yun ang tugon natin. Pero ang Diyos, there is no hint na ang Diyos ay nag-express ng kanyang disappointment. Based sa narrative, napakatapat ng Panginoon sa kanyang pangako na bagamat bumagsak ang kanyang lingkod, tinugunan niya ito ng pangangalaga at pag-iingat. Nakamamanghang Diyos. Nakakamanghang Diyos at ito ang Diyos na ating sinasamba. Ang gusto ko maging mensahe po natin sa hapon na ito ay simple lamang. Ang aking pong mensahe ay may matapat na pag-iingat at pangangalaga ang Panginoon sa mga mananampalataya sa kabila ng pagbagsak nito sa pagsubok.
may matapat na pag-iingat at pangangalaga ang Panginoon sa mga mananampalataya sa kabila ng pagbagsak nito sa pagsubok. At yun ang nakakahambol. Hindi lang siya basta ideya. Vividly pinakita ito sa atin, ito ang karakter ng Diyos. Ito siya sa kanyang lingkod, bagamat sila bumabagsak o bumagsak sa pagsubok. Gusto kong tingnan natin ang dalawang bagay po dito sa ating talata. Una, titingnan natin ang pagbagsak sa pagharap sa pagsubok ni Abraham. Ang pagbagsak sa pagharap sa pagsubok. At ikalawa, ang matapat na pangangalaga ng Panginoon. Ang matapat na pangangalaga ng Panginoon. Gusto kong tingnan natin ang unang bahagi ng ating mensahe. Tututok tayo sa naging pagbagsak ni Abraham sa pagsubok. Ang pagbagsak sa pagharap sa pagsubok. Punahin ninyo sa talatang 10, sinabi doon, mahigpit ang taggutom sa lupain. Mahigpit. Tuyo, wala kayong makikitang namumungang halaman. At sa ganung sitwasyon, kung kayo ay naroon, ano ang inyong paplanuhin? Ano ang inyong magiging course of action? Kung titingnan natin, may dalawang option dito si Abraham na dapat niyang tahakin. Dalawang option, dalawang uri ng desisyon na pwede niyang pagpilian. Una, manatili sa lupang pangako na tagtuyot, walang pagkain, ngunit nagtitiwala sa Panginoon. Manatili sa lupang pangako, ito yung pangako ng Diyos. Kumbaga pwede sabihin ni Abraham, hindi, ito ang pangako ng Panginoon, mananatili ako dito kahit ito ay taggutom, kahit ito ay may matinding tagtuyot o taggutom, mananatili ako dito dahil pinangahawakan ko ang pangako ng Panginoon. Yun yung option 1, yun ang pwede niyang maging course of action. Ngunit ikalawa, merong isang option, magtungo sa Ehipto na malinaw na pinakita sa atin, sa Ehipto ay may mayaman sa tubigan. Tiyak doon ay merong pagkain. So anong desisyon? Alam nyo, aaminin ko po sa inyo na inilagay ko ang aking sarili sa tagpo na ito. Ang pipiliin ko ay option 2. At pares kami ni Abraham, ang pinili ni Abraham ay ang option 2. Pumunta sa Ehipto, may mayamang tubigan, may tiyak na pagkain. Ito rin ang magiging karaniwang sagot ng marami. Sinabi sa talatang 10, nagkagutom sa lupain kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon. Dito natin makikita ang simula at ang tuloy-tuloy na pagbagsak ni Abraham. Isang maling hakbang sa pagharap sa pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon. Makikita natin dito na sa simula pa lamang sa pagharap natin, pag ito ay mali ang ating pagharap, ito ay tuloy-tuloy para tayong nasa bangin na dedire-diretso ang ating pagbagsak. Dito nagsimula ang pagbagsak ni Abraham. Pansinin ninyo sa talatang 10, nagsimula ang taggutom sa Kanaan. At kararating lang doon ni Abraham, may taggutom, sinabi sa talatang 10. At sinabi sa talatang 9, si Abraham ay nasa Negeb. At nandoon yung taggutom, kaya ang naging desisyon ni Abraham, syempre, doon tayo sa wise na desisyon. Magtungo sa Ehipto, maraming tubig, maraming pagkain. So, mula sa Negeb, tungo sa Ehipto, alam niyo po, yung paglalakbay na yon, dahil wala naman ditong Uber, wala naman ditong marerentang sasakyan, possible it took yung trip dito about weeks. Ano po, ilang linggo na paglalakbay ito. Ito ay proseso ng isang mahabang paglalakbay. Sabihin na natin, hindi natin makarkula kung ilan dahil depende sa bilis, depende sa caravan ni Abraham. Pero let's say about 1 or 2 weeks na paglalakbay. Ano mapapansin nyo dito? Ilagay na lang natin doon sa ideya na 2 linggo mula sa Negeb sa Kanaan patungo sa Ehipto. Ano mapapansin ninyo? Si Abraham ay hindi tumawag sa Panginoon. During the process of the trip, hindi sinabi ng talata, nang si Abraham ay naglalakbay mula sa Negeb tungo sa Ehipto, bigla niyang naalala, dapat akong tumawag sa Panginoon. At tumawag siya. Hindi ganun yung narrative. So let's say 2 linggo na paglalakbay, hindi dumapo o dumalaw sa isipan ni Abraham ang tumawag sa Panginoon.
Ang nakakalungkot dito sa talatang 8, si Abraham ay nagtayo ng dambana. At sabi sa talatang 8, pagtayo niya ng dambana, tinawag niya ang pangalan ng Panginoon. Ngunit sa panahon ng taggutom, kinalimutan ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. Galing lang siya sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon, ngunit sa panahon na kailangan na dapat inuna niyang tumawag sa pangalan ng Panginoon, ito ay kanyang kinalimutan. Sa oras na dapat yun ang kanyang inuna, ito ang una niyang nakalimutan. Alam niyo po, pinapakita nito sa atin na si Abraham ay bumagsak sa pagsubok sapagkat sa simula pa lamang ng taggutom, dapat tumawag na siya sa pangalan ng Panginoon. The moment na nakita niya, nalaman niya ito ang pangako ng Panginoon at may taggutom. Ang dapat ginawa ni Abraham, Panginoon, ano po ito? Ito ang inyong pangako. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong maging desisyon? Marami akong hayupan, may pamilya ako, may mga alila akong babae at lalaki, magugutom sila. Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Ngunit hindi yun ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ni Abraham, dahil siya ang ama ng kanyang sambahayan, pinili niya yung course of action na pumunta sa Ehipto. Hindi niya inunang tawagin ang Diyos. Ang punto rito ay ito, babagsak ang sinuman sa panahon ng kalamidad o pagsubok kung tuwirang papalya tayo sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Yun ang napakalinaw na pinapakita ng talata na ito. Dito simple, pero yung pagpalya sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon is a recipe sa pagbagsak natin, pagpalya natin sa pagsubok ng Panginoon. Yung pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay napakahalaga. Ito po yung nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon sa sitwasyon na hindi natin maintindihan. Maraming sitwasyon sa buhay natin na hindi ito yun yung naunawaan na may mga pangyayari sa ating buhay. Hindi natin maintindihan bakit ito pinahintulutan ng Panginoon, bakit ito hinayaan ng Panginoon, wala pa tayong makuwang sagot. Anong tugon natin sa hindi natin maintindihan na sitwasyon na pinahintulutan ng Panginoon? Pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon sa sitwasyon na hindi mo maintindihan at wala kang makuhang sagot, ni hindi nga natin makuha kung ano ang layunin, ang pagtawag sa Panginoon ay pagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Maging sa sitwasyon na salungat sa pangako ng Panginoon. Dahil kung titingnan niyo yung sitwasyon ni Abraham, si Abraham ay nasa sitwasyon na salungat. Ito ang pangako pero taggutom naman. Sa ganitong sitwasyon na sa pananaw na pangtao, ito'y salungat sa salita ng Panginoon, salungat sa kanyang pangako, sa kanyang salita. Ang dapat po natin unang tingnan dito ay ganito. Sa atin ay salungat. Maaring sa atin na hindi tama. Pero sa pananaw ng Diyos, it is perfect. May layunin ng Panginoon. Kaya dapat natin tingnan, Panginoon, sa harapan ko at sa mata ko, dahil ako'y taong kapusang pananaw, pero ikaw ay Diyos na nakaaalam ng lahat, na bago pa lumabas ang mga salita sa aking bibig, ay iyon ang alam. Bakit ako haharap sa inyo at sasabihin kong, mas marunong ako sa Kanya, mas marunong ako sa inyo, gayong kayo ang Diyos na nakaalam ng lahat? Haharap tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko alam ang sitwasyon na ito, pero may tiwala akong alam mo ang lahat ng ito. Ganito ang ating Diyos. Sa sitwasyon na hindi natin maunawaan, lumalabas dito ang ating pagiging nilikha. At ang tugon ng isang matapat na nilikha ng Diyos ay magtiwala at kilalanin ang kanyang pagkadiyos dahil sa sitwasyon na sa ating pananaw ay salungat, sa kanya ay hindi. Dapat lagi natin tingnan sa pananaw na may Diyos. Ito'y salungat sa akin pero sa Kanya ay hindi. Kaya tatawag tayo sa pangalan ng Panginoon. Yan ay tanda ng pagtitiwala sa Kanyang katangian, sa Kanyang pagkadiyos. Dito natin makikita mga kapatid na ang tamang desisyon sa isang malalim at madilim na probidensya
mapait na probidensya ng Diyos, ang tamang desisyon ay pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Tumawag sa pangalan ng Panginoon na humahawak ng langit at ng lupa at lahat ng mga bagay. Ito ang pinakamainam. Ito ang pinakatamang gawin. Kung unahin natin ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, ito yung pinakamainam, magkakaroon tayo ng tamang desisyon na nakabatay sa pagtitiwala sa Panginoon. Tingnan ninyo si Abraham, ang kanyang ginawang desisyon na hindi nakabatay sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Ano ang dapat gawin kapag tayo ay humaharap sa madilim at mapait na probidensya? Ang pinakamainam na gawin, mga kapatid, ay ito. Magsimula sa simula. Magsimula ka sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Maaaring ang iba sa inyo ngayon ay may kinahaharap na isang kalamidad na personal sa inyong buhay. Ang pinakamainam na unang hakbang na dapat niyong gawin ay pagtawag sa Panginoon. Ito ang bagay na hindi pwedeng kaligtaan. O maaaring ang iba sa inyo rito ay nasa kalagitnaan na ng kanyang sitwasyon, ng kanyang mabigat na kinahaharap. Anong dapat mong gawin? Pastor, ako po'y nasa kalagitnaan na. Ano ba ang aking gagawin? Batay sa inyong mensahe, dapat magsimula sa Panginoon. Ngayon, ako'y nasa kalagitnaan na. Anong dapat kong gawin? Simple lamang. Back to square one. Bumalik ka sa pinaka-simula. Magsimula ka na kung saan ka dapat magsimula. Kahit na ikaw ay nasa kalagitnaan ng iyong sitwasyon na mabigat, madilim o mapait, magsimula kang tumawag sa Panginoon. Tingnan ninyo si Henry Ford. May ginawa siyang sasakyan. At ang kanyang ginawang sasakyan, nakalimutan niya ang reverse gear. Anong kanyang ginawa? Nakalimutan ko, ipilit na lang natin. Magkalas-kalas ka ng kaunting parts dyan at isaksak mo na yung reverse. Hindi. Anong ginawa ni Henry Ford? Back to zero, kinalas niyang lahat sa pinakasimula para mailagay ng akma at tama ang reverse gear. Nang ginawa ni Steve Jobs ang kanyang unang personal computer, bumenta ito. Pero ang problema, maraming nagbalik at madaling nasira. Ang reason, walang fan. Anong ginawa ni Steve Jobs? Hindi niya ginawang singitan na lang natin ng fan. Pwede na siguro yan. Hindi, ang ginawa niya, back to zero. Nagsimula siya sa pinakasimula. Kaya mga kapatid, kung ito mga taong ito na sa kanilang mga likha ng siyensya, sila ay nagsisimula sa pinakasimula, lalo tigit tayo. Magsimula tayo sa pinakasimula, ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ang ating pagbagsak sa pagsubok, alam niyo po, yan ay nakabatay kung paano natin sinimulan harapin ang pagsubok. Ulitin ko po, ang ating pagbagsak sa pagsubok ay nakabatay sa simula kung paano natin ito kaharapin. Kung haharapin natin ito ng hindi tumatawag sa Panginoon, malaki ang tsansa ng pagbagsak. Pag hinarap natin ang pagsubok, dapat tayo magsimula sa pagtawag sa Panginoon. Nung last time, tinuturuan ko yung aking anak, isang grade 1 pa lang siya noon, tinuturuan ko na siya magbotones. Siyempre, nauna yung hindi pantay, may mataas dito na iwan. Sabi niya, Papa, I'm done. Sabi ko, no, you're not done. That's wrong. Sabi ko sa kanya. At sabi niya, okay lang daw. Sabi ko, hindi pwede. Pagtatawanan ka ng mga classmate mo. Sa kanyang pananaw, okay na yon. At may ganyan tayong sitwasyon na hindi tayo nagsimula sa pagtawag sa Panginoon, may ginawa tayong hakbang at sinabi natin na magtiwala ka sa Panginoon na magiging sa ating sarili ang ating tugon. Okay na ito. At least, namitigate ko naman ng kaunti yung aking problema. Hindi issue dito kung namitigate mo o hindi. Ang issue dito bilang mananampalataya, sa simula pa lang ba ng pagharap mo sa hindi mo maintindihan na sitwasyon, tumawag ka ba sa Panginoon? Yun ang tama. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang pinakita. Ipinakita ng Panginoong Jesucristo bago niya harapin ang anumang pagsubok sa kanyang ministeryo, ang inunan ng ating Panginoong Jesucristo ay pagtawag sa pangalan ng kanyang Ama. Mark chapter 1 verse 35, bago mangaral, bago humarap si Kristo sa kanyang ministeryo, anuman ang kanyang haharapin, ang una niyang ginawa ay pagtawag sa pangalan ng kanyang Ama. Bago niya hinarap ang crucifixion, bago siya ipako sa krus, ano ang kanyang ginawa?
Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, bago siya ipako sa krus, bago niya harapin ang crucifixion, tumawag siya sa pangalan ng Ama. Matthew 26:39. Panginoon, Ama, kung ito'y hindi yung akin, kung hindi yung sayo, sa iyong layunin ang maganap. So kung titingnan natin dito, ipinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo mismo. Siya mismo ang nag-exemplified, nagpakita na ang tamang pagharap sa anumang sitwasyon, una ay pagtawag sa pangalan ng Panginoon. At dapat ma-realize natin ang katotohanan ito. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay isang pribilehiyo at biyaya sa bayan ng Diyos. Ito'y pribilehiyo. Hindi lahat tinatanggap ng Diyos ang pagtawag sa Kanya. Tanging ang pagtawag ng mga nakalakip kay Kristo Jesus, Kanyang ginawang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, sila lamang ang may pribilehiyo, sila lamang ang binigyan ng karapatan na tumawag sa Panginoon at ito'y didinggin ng ating Panginoon. Tayo'y pinagkalooban ng karapatan na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Napakagandang katotohanan noon na ako bilang isang makasalanan, pinagkaisa kay Kristo, ngayon ay meron ng karapatan, meron na akong pribilehiyo na tumawag sa Kanyang pangalan at ito'y may tiyak na pagdinig ng ating Panginoon. So ang tanong dito, kung ito ang dapat ginawa, bakit hindi tumawag si Abraham ng agaran sa simula pa lamang sa pangalan ng Panginoon nang hinarap niya yung problema? Bakit hindi kaagad tumawag si Abraham? Ang isang dahilan ay napaka-simple lamang, dahil na nagpunta si Abraham sa Kanaan, at ito ay may matinding taggutom. Ang dahilan kung bakit hindi tumawag si Abraham sa pangalan ng Panginoon dahil nakita na niya kung ano ang dapat gawin. May taggutom, nakita niya na ang pinakasolusyon ay magpunta sa Ehipto. Maaring kinalimutan ni Abraham na tumawag sa Panginoon sapagkat malinaw na ang pinakamabuting gawing desisyon magtungo sa Ehipto. Nakikita niyo yung ginawa ni Abraham? Meron ng malinaw ano ang dapat kong gawin, kaya hindi ko na kailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon dahil eto na yung desisyon, eto na yung tamang gawin. Pumunta sa Ehipto, maraming pagkain, mayaman sa tubig. Hindi ko na ito kailangang isangguni sa Panginoon. Hindi ko na kailangan tumawag sa pangalan ng Panginoon dahil napakalinaw na. Ito na yung pinakatamang desisyon. Dahil marahil nakita ni Abraham, baka nga may nakasalubong pa siyang mga karaban na papunta rin sa Ehipto. Kaya sabi niya, ito naman ang ginagawa ng lahat. Ito yung pinakatama. Magtutungo na rin ako sa Ehipto. Mga kapatid, kapag tayo ay nakakita ng malinaw na paraan bilang sagot sa ating sitwasyon, huwag nawa tayong mahulog sa kasalanan na dahil alam na natin ang gagawin natin, may malinaw na solusyon, kalimutan natin tumawag sa Panginoon. Yun ang kasalanan dito. Ang mawala ng pagtitiwala sa Panginoon dahil minsan yung magandang solusyon na nakikita natin, pwede tayong mahulog sa kasalanan na isang tabi natin ng Diyos. Hindi ko na ito kailangan isangguni sa Panginoon. Baka nga siya na nag-provide nito. Kaya nga, igagrab ko na itong solusyon na ito. Dito tayo madalas mahuhulog. Ito ang dapat nating ingatan. Bagamat may makita tayong solusyon sa ating problema, hindi ito nangangahulugan, pwede na nating isantabi ang Diyos. Huwag nating isipin, mga kapatid, at ito ang dapat nating tandaan, walang desisyon sa ating buhay na pwede nating sabihin, hindi ko na kailangang unang tumawag sa Panginoon dahil meron na ako nakikitang solusyon. Alam po ninyo, hindi pwedeng mangyari yon sa atin. Ang isang tunay na mananampalataya na humahanga sa Diyos, nakakakilala sa Diyos, hindi maaaring mangyari sa kanya kahit may nakikita na siyang magandang course of action, hindi niya iiwanan at iisang tabi ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang tunay na nakakakilala sa Diyos, kapag siya'y nasa isang sitwasyon na hindi niya maintindihan at nakita niya na may solusyon
sa kanyang harapan, hindi niya igagrab ang solusyon. Ang una niyang gagawin, maaaring una, pasalamatan niya ang Diyos dahil ang Diyos ang author ng solusyon na yon. O di kaya, pwede niyang tawagin ng Panginoon at sabihin niya, Panginoon, ito ang nakikita kong solusyon, ngunit hindi ko alam kung ito yung tama. Tulungan mo ako dahil sa aking pananaw, ito yung pinakatamang gawin. Ngunit hindi ko alam kung ito, tulungan mo ako sa aking desisyon. Yun ang kanyang gagawin dahil alam natin na tayo mga nilalang nakapos sa pag-iisip, kapos sa pananaw, hindi natin nga alam kung ano mangyayari mamaya after 5 minutes. Kaya in every steps, sa bawat hakbang, bawat tatahakin natin, kailangan natin ang karunungan ng ipakita lagi natin sa ating Panginoon. Bawat hakbang, hanapin natin. Tawagin natin ang ating Panginoon. Kahit kita na natin na ito ay tamang desisyon, ito na yung magiging solusyon ng aking problema. Maaring sa providensya ng Panginoon, maaring niya itong ipakita. Ngunit, bagamat ito'y ating nakikita, kailangan natin tandaan, kailangan natin ng Panginoon, kahit na may nakikita tayong hindi darating sa punto ng ating buhay na pwede nating sabihin, hindi ko na kailangan tumawag sa Panginoon dahil ito na yung magandang gawin. So anong ginawa ni Abraham? Si Abraham ay nagpunta sa Ehipto. Dahil nakita ni Abraham ito yung pinakamabuti at ito ang ginagawa ng karamihan. Pero ang totoo, pag binasa ninyo yung narrative, ang totoo, hindi mabuti para kay Abraham ang pumunta sa Ehipto. Ang mabuti sa kanya, manatili sa lupang Kanaan, bagamat may taggutom, pero nagtitiwala sa Panginoon. Dahil kung titingnan natin yung narrative, malinaw na hindi mabuti kay Abraham ang magpunta sa Ehipto. Alam yun ni Abraham, dahil ito ang sinabi ni Abraham nang malapit na sila sa Ehipto. Sabihin natin 2 weeks, siguro 2 days na lang, nasa Ehipto na sila. May takot si Abraham at dito natin nalaman, hindi mabuti para kay Abraham ang magtungo sa Ehipto. Dahil sinabi niya, verses 11 to 12, ito sinabi ni Abraham, kinausap niya si Sarai at ang sabi niya, alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa. At ako'y kanilang papatayin. Subalit hayaan kanilang mabuhay. Alam ni Abraham, hindi ito mabuti para sa kanya. Sa Kanaan, hindi kinuha ni Abraham yung desisyon na magtiwala sa Panginoon, manatili sa lupang pangako na may taggutom subalit nagtitiwala sa Panginoon. Ngunit, ang kinuha ni Abraham ay ang magtungo sa Ehipto na manganganib ang kanyang buhay. Pumunta siya sa Ehipto na alam niyang manganganib ang kanyang buhay at sinakripisyo pa niya ang kanyang asawa. Hindi lamang ang kanyang sarili ang nanganib, inilagay din niya sa alanganin ang kanyang asawa. Ang kanyang naging desisyon is at the expense of his wife. Sinabi sa verse 13, sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, upang ang buhay ko'y maligtas. Dito bumagsak si Abraham. Bumagsak si Abraham sa pagsubok na ito dahil una niyang inisip ang kanyang sariling kapanganan. Una niyang inisip ang kanyang sarili at isinakripisyo ang dangal ng kanyang asawa. Ito ang pinakapunto ng plano ni Abraham. Upang ako'y mapabuti dahil sa iyo at upang ang buhay ko'y makaligtas. Yun ang kanyang desisyon. Ito ang tugon ni Abraham sa pagsubok ng Panginoon. Inuna niya ang kanyang sarili. Sinakripisyo niya ang kanyang asawa. Dito natin makikita ang isang punto na babagsak ang sinuman sa pagsubok dahil sa kanyang pagiging makasarili. Babagsak ang sinuman na humaharap sa isang pagsubok sa kanyang pagiging makasarili at sa kanyang pagiging makasariling plano. Bumagsak si Abraham dahil inuna niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, ang tamang pagharap sa pagsubok ay hindi pagpaplano para sa sariling kapanganan. Ito ang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo.
Ang pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo, ipinakita niya yung selflessness. Yan ang sinabi sa Philippians 2, verse 5 to 8. Nagpakababa ang Panginoong Jesucristo, naging masunurin hanggang sa kamatayan, hanggang siya ipako sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang ginawa ay hindi para sa kanyang sarili. Ang kanyang ginawa ay para sa kaligtasan ng makasalanan. Hindi inuna ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili, ibinaba niya ang kanyang sarili, at dito natin makikita ang sino mang magpakababa sa pagharap niya sa kanyang pagsubok na hindi niya naintindihan, nang may pagpapakababa, ito ay may tiyak na tagumpay. Dahil titingnan natin ang banal na kasulatan, walang nagpakababa sa harapan ng Diyos na hindi nagtagumpay. Maaring sa mata ng mga hindi mananampalataya, ang kanilang pagpapakababa ay kahinaan, subalit sa banal na kasulatan, walang nagpakababa sa harap ng Diyos na hindi nagtagumpay. Yan din ang pinakita ni Kristo, John chapter 10, verse 11, and kung tatalon tayo sa verse 14 to 15, naparito, ang mabuting pastol hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para ibigay ang kanyang buhay. Kaya kung nais nating magtagumpay sa pagsubok na ipinahintulot ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng may kababaang loob. Sa pagharap natin, tanggihan natin ng mga makasarili na desisyon. Ang hanapin natin ay ang kalooban ng Panginoon. Hindi kung paano tayo mapapabuti. At dito ay pinapakita sa atin na bago kinilala si Abraham na bilang lalaking may dakilang pananampalataya, humarap si Abraham sa prosesong ito. Maraming kabataan sa ating panahon ngayon dahil nakikita nila sa social media, maraming successful na mga kasing idara nila, at iniisip nila, hindi sila dumaan sa proseso ng pagsubok. Gusto kagad nila ng immediate success. Mga kapatid, si Abraham, bagamat siya'y naging isang aman ng pananampalataya, lalaking may dakilang pananampalataya, humarap siya sa proseso at lahat ng ito'y itinama. Mga kapatid, may probidensya ang Panginoon para sa lahat ng kanyang hinirang upang subukin tayo at hubugin tayo, upang turuan tayo ng tamang pagtitiwala sa ating Panginoon. At yun ang dinaanan ni Abraham. Ikalawang punto, ito po ay mabilis po lamang. Matapat na pangangalaga ng Panginoon. Si Abraham ay bumagsak. Ano ang naging tugon ng Panginoon sa pagbagsak ni Abraham? Si Sarah ngayon ay dinala na sa palasyo ng Faraon. Sinabi sa verse 17, nang dinala si Sarah sa palasyo ng Faraon, ang palasyo ng Faraon ay humarap sa malalang judgment. Sinabi sa verse 17, subalit pinahirapan ng Panginoon ng Faraon at ang kanyang sambahayan ng mahulog o ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. Binalot ito ng kakaibang sakit. Actually, yung ginamit ditong malubhang salot ay same word na ginamit sa Exodus chapter 9 verse 9 na ito ay skin disease. Sinabi sa Exodus 9 verse 9, pigsang susugat sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. Inilalarawan na same na skin disease ang dumapo sa sambahayan ng Faraon. Naroon si Sarah. Marahil si Sarah ay nakaupo sa isang special na upuan sa couch at nakita niya lahat ng sambahayan alipin, maging si Faraon. Nakita niya na lahat ay nagnanaknakan ng kanilang mga sugat, hindi naghihilom ang kanilang mga sugat. Ngunit si Sarah, ni ang dulo ng kanyang buhok o daliri ay hindi man lamang naapektuhan ng salot na ito. Anong pinapakita nito? Bumagsak si Abraham. Pwede sabihin ng Panginoon, nangako ako sa iyo, Abraham. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ngayon, sinakripisyo mo yung asawa mo, bahala ka. Bahala ka na sa asawa mo. Ikaw na ang may pananagutan dyan. Pero nung ginawa ng Panginoon, sinakripisyo niya si Sarah, ang hindi nagawa ni Abraham na ingatan ng kanyang asawa ay ginawa ng Panginoon. Ang lalaking kanyang pinangakuan na bumagsak
sa pagsubok, hindi iniwan ng Panginoon. Sinakripisyo niya ang kanyang asawa, ngunit ang Panginoon, iningatan niya ang babaeng kakasangkapanin niya na kung saan magbumula ang isang malaking bansa, lalo't higit ang Mesiyas. Ganang katapat ang ating Panginoon. At hindi ko mawari anong dahilan meron ng Panginoon. Bakit ito ang naging tugon ng Panginoon sa pagbagsak ng isang tuso, ng isang lalaking nagpakita ng kahinaan, ng kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ngunit ito ang naging tugon ng Diyos sa kanyang matapat na pag-iingat sa kanyang asawa. Dahil ang pag-iingat kay Sarah, ito ay pag-iingat at katiyakan na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham. At ang nakuha kong sagot, bakit ito ginawa ng Panginoon? Ito'y dahil sa kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay hindi mo mapapakilos. Kahit ano ang gawin mo, hindi mo maapektuhan ang kalooban ng Panginoon para mapakilos mo siya, mapagaan mo ang kanyang loob, mamanipulate mo ang kalooban ng Panginoon at mapalambot. Hindi mo mapapalambot ang puso ng Panginoon. Ngunit, ang ginawang pag-iingat dito ng Panginoon ay hindi dahil naapektuhan siya ng mga panlabas na aspeto, kung hindi dahil ang Diyos mismo sa kanyang sariling katapatan, sa kanyang pagiging Diyos na walang hanggan na tapat, yun mismo ang nagpakilos sa kanyang pagiging Diyos na tapat mismo. Dahil yun ang kanyang pagka-Diyos, siya'y tapat, yun ang nagpakilos sa kanya. Hindi siya mapapakilos ng anumang bagay external sa kanya. Kikilos siya ayon sa kung sino siya. Dahil siya'y nangako at siya'y matapat, kikilos ang Diyos batay sa kanyang sariling kalooban. Kaya ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, ang magbibigay ng katiyakan sa atin na pangangalagaan ng Panginoon ang lahat ng sumasailalim at binigyan niya ng pangako sa oras ng pagsubok. Kung titingnan po ninyo sa 1 Peter chapter 1, verse 4, sinabi doon, meron tayong inheritance. Meron tayong mamanahin na hindi mawawala, hindi masisira, hindi mabubulok, hindi iipisin, hindi aamagin. Meron tayong mamanahin. At yun ay tiyak, tingnan ninyo, ginawang tagapagmana ng Panginoon ng lahat ng mga mananampalataya at inilarawan sa 1 Peter chapter 1 verse 4 kung anong uri ng mana yon. Ipinahayag pa ng banal na kasulatan na yung mana ngayon ay tiyak na makakamtan ng mga mananampalataya dahil pag binasa ninyo yung verse 5, sinabi dito, lahat ng mga tagapagmana. Sabi sa verse 4, meron tayong inheritance, meron tayong mamanahin. Pagdating sa verse 5, sinabi doon na ang lahat ng magmamana ng spiritual na mga mana na ito na hindi masisira, sinabi sa verse 5 ay poprotektahan, iingatan ng Panginoon. At napakaganda ng paraan ng ginamit na paraan ng Diyos para ingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita nito na lahat ng pinangakuan ng Panginoon na maging tagapagmana ay iingatan niya sa papaanong paraan, kanyang kapangyarihan mismo. Maaring sa panahon, walang pangako ang Diyos na lupa sa atin. Walang physical land na pangako, pero merong langit, merong spiritual blessing in the heavenly places, merong inheritance na hindi masisira. Sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4, Ephesians chapter 1 verse 3. Makakamtan ba natin yung aabot ba talaga tayo doon? Walang sagot sa tanong na makakamtan, aabot ba tayo doon, ay 100%, 10 billion % na yes. Dahil iingatan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng nakay Kristo. Kaya ano ang tamang tugon? Hindi mo man naintindihan ang iyong sitwasyon, unahin mong lumapit sa Panginoon. Kahit na may nakikita kang desisyon na tama, maaaring ito maging solusyon mo, unahin mo ang Panginoon. Dahil ang tugon ng isang makadiyos, titingnan niya ang solusyon na yon, hindi pa rin sa pananaw na pantao dahil pwede nating isipin, sa aking pananaw maaaring tama ito, pero hindi ko alam kung ito ba yung layunin ng Panginoon. Kaya sa hapon pong ito, mamangha tayo sa katapatan ng Panginoon sa kabila ng pagbagsak ng kanyang lingkod. Ipinakita ng Diyos, hindi matitinag, hindi magbabago ang kanyang katapatan dahil ayun mismo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi niya katangian. Parang ganito po, ang pagiging matapat
ng Diyos ay higit pa sa kanyang katangian. Hindi lang basta katangian ang pagiging matapat ng Diyos. Ang katangian ay mismong siya. Ang katangian ng pagiging matapat ay yun ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ito bahagi ng kanyang pagka-Diyos o basta katangian lamang. Ang katangian at ang Diyos ay iisa. Yun mismo ang Diyos. Kaya tumugon ang Diyos ng ganito katapat sa kanyang lingkod at ganun ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga nakay Kristo. Purihin natin ang ating dakilang Diyos na matapat. Tayo po ay manalangin. Papasalamat kami aming mabiyayang Diyos sa oras pong ito. Nakamamanghang tingnan, vividly, pinakita niyo po sa amin ang inyong katapatan sa inyong lingkod, sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa lahat ng ito, kayo ay naging matapat sa inyong pangako. Dahil ito kayo, O Diyos, ito ang inyong katangian, ito ang inyong kagandahan, ito ang inyong kaluwalhatian. Kaya sa hapon pong ito, O aming Ama, nawa ay kinatagpo niyo po ang mga nanghihina ng kalakasan sa pamamagitan po ng mensahe na ito. Tumutugon kami ng pagluwalhati, pagtatanghal, at papuri sa inyo pong pangalan. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Amen.